Magandang gabi po, magandang gabi sa inyong lahat. Today is January 14, 2025. Araw po ngayon ng Martes, it's Tuesday. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng nakagawian natin, pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ngayong araw pong ito, ang pag-aaralan natin ay ang Ebanghelyo para sa araw na ito na ginagamit sa ating simbahan, katolikong simbahan, sa mga oras ng misa sa Liturgy of the Word. So, bago po tayo magsimula, manalangin tayo. Katulad ng dati, inaanyayahan ko po kayo sa ating panimulang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga sumasampalataya sa iyo at papag-alabin mo sa amin ang apoy, ang init ng iyong pag-ibig. Sugo mo ang iyong Espiritu at upang kaming lahat ay muling magbabalik loob at mababago mo ang larawan ng mundo. O Panginoon, na sa pamamagitan ng liwanag ng iyong Espiritu Santo, tinuruan mo ang puso ng iyong mananampalataya. Naway sa pamamagitan din ng Espiritu Santo, kami manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalak sa iyong pagkalinga sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoong Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, maraming salamat po muli sa pakikiisa nyo sa ating pananalangin. Bago tayo magpatuloy, pahintulutan niyo muna ako na kayo'y mapasalamatan sa patuloy niyong pagsuporta sa akin, sa patuloy niyong pakikiisa sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Hindi ko man kayo ganap na kilala o hindi man kayo ganap na malapit sa akin, subalit kayo'y nakikiisa sa ating mga pag-aaral, pinasasalamatan ko po kayo. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa na mula sa ating mga ginagawa ay may magandang mangyayari. May mabuti itong ibubunga, hindi man para sa atin, kundi para sa ibang tao. So maraming salamat po sa patuloy niyong suporta, sa patuloy niyong pakikisama sa akin, sa patuloy niyong pakikiisa sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. So yan po. Pahintulutan nyo na muna akong pasalamatan kayo. So tuloy na po tayo. Ano ang ating ebanghelyo para sa araw na ito? January 14, 2025. Share screen po ako. Ano ang ating ebanghelyo? Wait lang po para maipakita sa inyo kung ano ang ating ebanghelyo para sa araw na ito. Okay, ito po ang ating ebanghelyo para sa araw na ito mula sa aklat ni San Marcos, Kabanata 1, mga talata 21 hanggang 28. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Nagpunta sina Jesus sa Capernaum at nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sinasapian ng masamang spirito. Ito'y sumigaw, "Anong pakay mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang spirito, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang spirito ang lalaki at sumisigaw itong lumabas sa kanya. Ang lahat ay namangha kaya't sila'y nagtanungan sa isa't isa. Paanong nangyari yon? Ito ay isang kakaibang katuruan. Makapangyarihan niyang nauutusan ng masasamang spirito at sumusunod naman ng mga ito sa kanya.
Dahil dito, mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Stop share na po ako. So, yun ang ebanghelyo natin ngayon, no? Yung nagturo si Jesus. Pagkatapos, naka-encounter siya ng isang taong pinahihirapan ng masamang spirito at inutusan niya yung masamang spirito habang yung masamang spirito, sinasabi ng masamang spirito na kilala niya si Jesus. At sinasabi niya, naparito ka ba upang kami puksain? So yun ang ating ebanghelyo ngayon. Ang patuloy na pagtuturo ni Jesus hanggang sa maka-encounter siya ng isang taong pinahihirapan ng isang masamang spirito. So yun po ang ating ebanghelyo. Iba't ibang tao, iba-iba ang pananaw, iba-iba ang pagkilala sa Diyos. May mga taong ang Diyos ay ginagawang malaking katatakutan. Ginagawa nilang malaking katatakutan ng Diyos. Ano pong ibig ko sabihin? Yung mga bata pa tayo, madalas na tayo tinatakot upang magbait ng ating mga magulang o ng ating mga guardian. Sabihin nila, hala, sige, nandiyan ang Bombay, magbait ka. Or, hala, sige, nandiyan ang pulis, magbait ka. Kaya naman, malaki ang naging hinanakit ng mga Indiano sa atin at ng mga pulis sa atin dahil ginagawa nga naman natin silang katatakutan sa mga bata. Ngayong mga nasa wastong edad na tayo, ang iba o marami sa atin, ganun pa rin ang pananaw upang magbuti o magpakabait, magbuti o magbait mula sa takot. Ang motivation ay mula sa takot. Mula sa takot na maparusahan. May mga nakita pa nga ako mga preacher sa kalsada, sa kalye, sigaw ng sigaw. Sinisigaw nila, malapit na ang katapusan ng mundo. The end is near. The end is coming. Mend your ways. Sabi, magbago na kayo. Nalalapit na ang katapusan ng mundo. Tapos pagkatapos silang sabihin nyo na malapit na ang katapusan ng mundo, magbago na kayo, iisa-isahin nila na parang listahan yung mga hula, yung mga prophecy sa aklat ng Revelation o pahayag tungkol sa mga parusa na nakaamba sa mga taong masasama. So yun yung kanilang ginagamit na motivation para magbago ang tao. Okay? Na mend your ways. Baguhin nyo ang inyong buhay. Totoo naman yun na ang Diyos ay may kakayahan. Totoo na ang Diyos ay may kapangyarihang magparusa dahil sa mga kasalanan. May kakayahan siya at may kapangyarihang parusahan ng isang taong makasalanan. Subalit, lagi nga nating tatandaan na ang Diyos, okay, ay hindi lang siya Diyos dahil sa kakayahan at kapangyarihan niyang yun. Dahil sa kakayahan at kapangyarihan niyang magparusa sa mga makasalanan, hindi lang siya Diyos dahil doon. Okay? Kundi, sabi nga, ang Diyos higit sa kanyang kapangyarihang magparusa, ang Diyos ay maawain at puno ng pag-ibig sa atin. So, unang pag-ibig, unang awa, una sa parusa, una sa pagpaparusa, priority ng Diyos na tayo'y mahalin, priority ng Diyos na tayo'y ibigin, priority ng Diyos na tayo'y kaawaan, higit doon sa tayo'y parusahan. Yun ang Diyos. Yun talaga ang Diyos. Okay? Yun talaga ang Diyos. Hindi siya naparito to condemn the world, but to save it. Hindi naparito ang Diyos upang hatulan ng mundo, kundi naparito ang Diyos upang iligtas
ang mundo, iligtas tayo. So nakasulat po yun. More than anything, God wants to save us and not to punish us because of our sins. Pangunahing layunin, pangunahing priority ng Diyos to save us and not to punish us. So, kung mag-iisip po talaga tayo mabuti, itong Diyos na ating sinasamba ay hindi talaga siya masamang Diyos. Kasi kung masamang Diyos siya, every time na magkasala ka, o parusa, o parusa, o parusa, magiging ganun na lang na lagi tayong takot na magkamali. Lagi tayong takot na magkasala dahil laging ito ang panakot, parusa, parusa, parusa. So paulit-ulit, itong Diyos na ito, kung iisipin natin, siya'y Diyos na talagang mabuti. Hindi siya Diyos na mapagparusa. Although may kapangyarihan nga siya at kakayahang magparusa. Paulit-ulit ang mga pagkakataong binibigay ng Diyos sa atin upang tayo magbago at magbalik loob sa Kanya. Hindi mula sa motibasyon ng takot, kundi dapat ang motivation natin upang magbago at magpakabuti dahil mahal natin ang Diyos. At itong Diyos na mahal natin, mahal din talaga tayo. Kaya nga siya naparito upang ligtas tayo at hindi para parusahan. So hindi gusto ng Diyos, ulit, na tayo magbago, na tayo magpakabuti dahil lang sa takot. Dahil lang sa takot. Gusto ng Diyos na tayo magpakabuti dahil mahal natin siya. Gusto ng Diyos na tayo magpakabuti dahil mahal natin siya. At dahil mahal natin siya, ayaw nating mawalay sa Kanya. Ayaw nating mawalay sa Kanya. So, kung paano ng isang anak ayaw mapawalay sa kanyang mga magulang, vice versa, ayaw ng isang magulang na mawalay ang kanyang mga anak sa Kanya. So, yun talaga, upang yung naputol na ugnayan sa pagitan natin ng Diyos, muling mabuo na magkasala tayo, nang magkasala ang ating unang mga magulang. Ano daw nangyari? Naiwala natin yun. We lost that. The bridge was broken between us and God. Naputol ang ugnayan, naputol ang tulay sa pagitan natin at ng Diyos. So, anong ginawa ng Diyos? Alam nyo na ang kwento. Alam nyo na ang kasaysayan. Alam natin ang mga pangyayari para buuin uli yung naputol na relasyon na yon. Yung naputol na ugnayan na yon, the broken bridge, to build that again, God sent His only begotten Son out of love. Out of love. Hindi out of, galit ako sa inyo kasi nagkasala kayo. Sa kabila ng mga paulit-ulit kong utos at paalala sa inyo, nagkasala kayo. So here, I am sending my Son to condemn you. No. God sent His Son again to save us, not to condemn us. He sent His Son not to punish us or condemn us, but once more to save us. Yun ang dapat malinaw sa atin. Itong Diyos na ito, hindi talaga siya Diyos na mapagparusa. Diyos siya na puno ng pag-ibig sa atin. At mula sa pag-ibig na yon, isinugo niya ang kanyang anak para sa ating kaligtasan. Hindi upang tayo hatulan at parusahan. Linawin natin mabuti yan sa ating mga sarili. Huwag natin gawing katatakutan ng Diyos. O sige, pag nagkamali ka, parusa. O so anong mangyayari? Magpapakabait lang tayo dahil sa takot. Sa Ebanghelyo ngayon, ibang pagkakakilala ng demonyo kay Jesus. Ibang pagkakakilala ng demonyo kay Jesus. Ang pagkakakilala niya mula sa galit. Galit siya sa Diyos. At hindi lang mula sa pagkakakilalang may galit sa Diyos. Mula din sa takot. Alam niya, kaya siyang wasakin ng Diyos. Alam ng demonyong kaya siyang wasakin ng Diyos.
Alam niya na kaya siyang puksain ng Diyos. Kaya yung tanong niya naparito ka ba upang kami wasakin? Have you come to destroy us? Of course, God was there to destroy them. Nandyan ang Diyos upang sila'y puksain. Nandyan ang Diyos upang sila'y sirain. Jesus was there to destroy them. But us, tayong mga tao, naparito ba ang Diyos para tayo wasakin? Naparito ba ang Diyos upang tayo puksain? Hindi. Binigyan niya tayo ng malaking karangalan. Higit pa sa mga anghel. Walang anghel na tinawag ng Diyos na anak niya. Bawat anghel, ang tawag ng Diyos ay mga nilikha niya. Pero tayo, hindi lang tayo simpleng nilikha ng Diyos. Binigyan niya tayo ng dangal at karangalan bilang mga anak niya. Children of God. God gave us this dignity as children of God. God was sent not to destroy us. Isinugo ang Diyos upang hindi tayo puksain. Yun ang pagkakakilala ng demonyo sa Diyos kay Jesus. Naparito siya para siya ipuksain. Of course, God was there to destroy them. But again, hindi tayo yung demonyo na kumikilala lang sa Diyos mula sa takot. Okay, mula sa takot. Dapat kilalanin natin ang Diyos mula doon sa point na mahal natin siya. At siya ang unang nagmahal sa atin. Ang ating tugon lang ay ang mahalin siya pabalik. Siya ang unang nag-take ng initiative because of the love. At tayo, tumutugon lang sa pag-ibig na yon. Huwag tayong magyabang na, oh Panginoon, mahal kita. And so, this is this. Hindi po ganun. Una tayong inibig ng Diyos. At yung ating mga ginagawa ay tugon lang sa pag-ibig niya sa atin. Again and again, God gave us the dignity as children of God. Again, ano ibig ko sabihin? Again, huwag nating gawing katatakutan ng Diyos na magbabago lang tayo out of takot, out of kasi parurusahan ng Diyos. Hindi po. Sa akin gusto ng Diyos ang pagbabago natin mula talaga sa motibasyon ng pag-ibig. Out of love. God is love. Nakasulat. God is love. And those who love knew God. Ang Diyos ay pag-ibig at silang mga umiibig nakakakilala sa Diyos. So, ang pagkilala natin sa Diyos, huwag nating gawing mula sa takot. Gawin natin mula sa pag-ibig. Ngayon lang po, tapusin natin yan. God is love. And for those who knew love, knew God. Ang Diyos ay pag-ibig at silang mga umiibig, tunay na nakakakilala sa Diyos. Hindi masamang katakutan ng Diyos dahil kaya niya nga tayong parusahan sa ating mga kasalanan. Pero ulit-ulitin ko sa inyo, ang Diyos ay hindi naparito upang magparusa. Ang Diyos ay naparito upang iligtas tayo sa kasalanan. Hindi upang parusahan tayo sa ating mga kasalanan. Ang Diyos una't higit sa lahat ay awat pag-ibig. Sabi ni Pope Francis, the other name of God is mercy. Ang iba pang pangalan ng Diyos ay awa. Ay awa. So again, wag nating masyado naman nating tinatakot ang mga tao tungkol sa Diyos. O ganun, mas maganda, ipakilala natin ang Diyos sa tao. Ang Diyos na ito, hindi katatakutan. Ang Diyos na ito ay mabuti. Ang Diyos na ito ay puno ng awa. Ang Diyos na ito ay puno ng pag-ibig. Mas uunahin ng Diyos na ito na ibigin tayo. Mas uunahin ng Diyos na ito na patawarin tayo. Mas uunahin ng Diyos na ito na kaawaan tayo. Higit kaysa parusahan tayo. Sana po malinaw na malinaw sa atin yan. So, dyan po tayo magtatapos.
Diyan po tayo magtatapos. Sana'y nakapag-iwan uli ako muli sa inyo ng isang mapag-iisipan pa, ng isang mapagninilayan pa. At muli, maraming salamat po sa mga taong patuloy na sumusuporta at sumasama sa akin sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Paalam po sa inyong lahat at hanggang sa muli. Hanggang sa muli po, paalam.